Adobe Dimension, you can just click on Create New. And then after that, it will enable you to create a workspace, something like this. Okay? So, the next question is, pwede bang white yung aking interface? Actually, pwede. Okay? So, punta tayo sa Adobe Dimension, sa settings, and pwede nyo baguhin gusto nyo light or dark. In my case, gusto ko siyang gawing light para mas madali nyo siyang makita when I demonstrate this. Okay? So, gawin natin siyang white. Okay, or light, tawag nga nila. So, katulad ng ibang Adobe application, mapapansin nyo, meron siyang toolbar. Meron tayo dito mga panels. Ang kaibahan lang dito, hindi nyo pwedeng ilipat yung mga panels. Di ba katulad sa Photoshop, minsan nagkakagulo tayo. So, nalagay yung panel na ganito. Yan. So, dito po hindi. It's a new implementation na ginagawa sa Adobe na ganito siya. And as you would see here, mas madali nyo siya maaalala kung ang gagawin lang natin is we're going to deal with starter assets which is built-in, yung mga built-in po, yung mga nasa loob na ng Adobe Dimension. Or kung meron kayo access sa tinatawag nating libraries o yung mga nilagay nyo sa Creative Cloud, dito nyo siya makikita. In my case, merong problema yung aking Creative Cloud right now kasi hindi siya merong synchronization problem sa akin. Okay? So, balik na muna tayo sa ating starter assets. Okay. So, ito yung dalawang panel na yan. So, pwede nyo i-click to para tanggalin siya or gusto nyo yung buong canvas lang. Di ba? Pwede nyo i-on and off to. And the toolbar itself is very similar to other Adobe application. For example, ano yung ginagamit nyo para sa pag-select or pag-move. Meron tayo ditong ganyan. Meron tayong select tool, meron tayong magic wand, meron tayong eyedropper, meron tayong orbit tool, meron tayong pan tool, at meron tayong dolly tool. So mamaya, explain ko sa inyo kung paano gumagana yung mga yan. This one is it's for selection, while this one is for camera. This one is for viewport. Kung gusto nyo i-zoom in, zoom out yung inyong view. Or you can drag or you use the hand tool or space. Familiar naman tayo dun sa ganitong klase ng implementation. Okay? So we have a canvas here on which pag kinlik nyo sa taas, pwede nyo baguhin kung gaano kalaki ito. Okay? By default, it's 1024 by 768. Or kung gusto nyo na mag-produce ng something for print, pwede nyo baguhin dito yung resolution as you would see here. Diba? 72 yung default niya. Gusto nyo gawing like 240, 300, kayong bahala. The only challenge for this is that kapag ginawa nyo siyang 300, mas mabigat syempre yung inyong ginagawang project. Okay? So yan po. You can disable or enable the grid, pero in our case, para hindi tayo malito, mag-enable muna tayo ng grid. And kung kayo, yan ba sa inyong gumagamit ng Photoshop dito? Anyone using Photoshop? Kung kayo gumagamit ng Photoshop, meron tayong tinatawag na scenes panel. So, para saan yung scenes panel? Para siyang layers panel sa Photoshop, on which pag click natin, pwede kayong magbago dito ng ating mga properties. Napansin nyo, sa ating mga Adobe applications, meron din tayong mga properties panel. It's context sensitive, ibig sabihin kung ano yung nakaselect, yun yung pinakalumalabas na properties. And if I switch, for example, nasa environment light ako, napansin nyo, nagbago yung properties niya, di ba? Parang pagmamahal niya sa'yo, nagbabago na. Okay, so as you can see here, let's click on camera, and yan, nagbago uli siya, di ba? Ganyan. So, yan po. Dito natin nilalagay yung ating mga components like basic shapes, models, materials. Dito sila lumalabas sa scenes panel na ang equivalent niya sa Photoshop ay layers panel. Okay. So, as you would see here, meron naman tayong actions panel on which you can, it's also context sensitive. It depends on what type of selection that you have. For example, napansin nyo, nagbago siya. Tingnan natin dito, click natin yan, nagbago rin siya. If we go and click on this, nagbago siya. Okay. And ang pinaka-importante dito na lagi nyo titignan would be the properties panel kasi marami kayong i-modify dito sa properties panel. Okay? So, ganyan siya. And you can magnify or fit the canvas using this navigation pull-down menu. Dito nakikita nyo siya, pwedeng gawin natin 100%, pwede natin gawing 25%, or you can use like the fit canvas operation.